Marian's POV. It was already 7:30. Pinatapos kasi ni Ma'am Cherry sa akin yung report ko kanina. Medyo marami ito kaya pinag-overtime na niya ako. Pati na rin pala si Alwin, pinag-overtime din daw siya dahil may hinahabol na mga reports. Sabay ka na sa akin Marian, hatid na kita. Pagyayaya sa akin ni Alwin na makababa kami ng building. Tatanggihan ko pa sana ito but he insist. Kaya sumabay na ako dito patungong parking lot. Saan na ba yun? Bulong-bulong ito habang parang may kinakapa sa bulsa na suot nitong pantalon. Alwin, parang tinatawag ka ni Manong Guard. May nahulog ka ata sa main entrance. Tawag ko sa pansin ito. Kasi narin ko sumisigaw si Manong Guard. Nakatingin ito sa gawin namin. Ay, yung susi ng sasakyan ko Marian. Sandali lang ha, babalikan ko lang kay Manong Guard. Saad nito sa akin at napakamot pa ito sa ulo. Tumango na lang ako at sinabing hintayin ko siya. Pero nakailang hakbang pa lang ito nang biglang may humintong Tesla sa harap namin. Bumaba ang salamin ng sasakyan at bumungad ang gwapong mukha ng boss namin. Nakatingin na pala ito sa akin na siyang pinagtaka ko. Get in, I'll drive you home, Miss De Leon. Tumingin muna ako kay Alwin bago sana sumagot. Humito pala ito't nagtaka. Ngunit nang tumingin sa boss namin bahagyang yumukod ito at bumati na magandang gabi. No, thanks sir, Alwin here is already offered me a lift. I insist, Miss De Leon, he said in a serious tone without breaking his gaze at me. Ito at ang tipong hindi tumatanggap ng no for an answer. Ngunit tumutol pa rin ako. Uwag na lang po sir kay get in. Putol nito sa sinabi ko na pinalidad nitong tono at bumaba na ito ng sasakyan niya. Kaya tumingin ako kay Alwin. Ano na lang kayang iisipin nito? Ito pa naman ang unang nagyaya sa akin. Tapos sa boss namin ako sasabay. Next time na lang Marian. Sige po sir. Sabi ni Alwin at nakita kong nakalapit na pala si Manong Guard dito at inabot ang susi ng sasakyan nito. Alanganin akong ngumiti kay Alwin. Nahiya tuloy ako sa kanya at napilitan akong lumapit sa sasakyan ng boss ko kasi pinagbuksan na pala ako nito. Kinakabahan akong pumasok sa loob ng sasakyan nito. Ang ganda ng sasakyan nito at baka magasgasan ko. Ang linis ng loob ng sasakyan at ang bango. Dumagdag pang humalong palalaking pabango ng boss ko. Hindi ko man lang namalay nakasampa na pala ito sa driver's seat. Ang lakas na kabog ng dibdib ko. Dali-dali kong kinabit ang seatbelt dahil akmang lalapit ito upang ikabit siguro ito sa akin. Nakakunot ang noong tumitig ito sa akin. Agad akong umiwas ng tingin at tumupo ng maayos. Where is your house street? Tanong niya sa akin na nasa main road na kami. Sinabi ko dito ang address ng bahay ko. Tahimik lang ako sa buong biyahe at ganun din to. Maya-maya nung tumapat na kami sa convenience store. Agad kong naisip na dito na lang bababa. Malapit na lang kasi mula dito ang bahay namin at lalakarin ko na lang. Baka kasi magtaka ang mga marites naming mga kapitbahay. Ihinto niyo na lang po dito sir. Why? I can see any house here. Nagtaka tong pinahinto ang sasakyan at nilibot niya pang paningin sa labas at tumingin sa akin. May bibilhin pa po ako dyan sir. Sabay turo ko sa convenience store. Kailangan ko magdahilan kahit wala naman akong bibilhin talaga. Sige po Sir Rocco, maraming salamat po. Dali-dali akong bumaba ng sasakyan nito. Hinintay ko munang buhay nitong sasakyan niya bago ako kunwari pumasok sa store. Nilingon ko pa ito para makasigurong umalis na nga ito at naglakad na ako pa uwi. Good evening po tita. Nagmano ako dito nang makarating ako sa bahay. Bakit ginabi ka anak? Tanong nito. Anak at tawag ng tita sa akin. Ayaw kasi nitong matawag na matandang dalaga. Kaya kunwari nagkaroon ito ng anak sa katauhan ko. Nakakatandang kapatid ito ng papa ko. May mga reports lang po akong tinapos tita. Sagot ko naman. Pagkatapos namin maghapunan, nagkwentuhan muna kami ng tita ko sa sala. Nakasanayan na kasi namin ito pag hindi pa kami inaantok. Sinabi ko dito ang nangyari sa buong araw ko, pero hindi ko binanggit dito yung paghatid sa akin ng boss ko. Tinanong ko rin kung kamusta doon sa maliit niyang Tiangge. Tiangge kasi maliban sa ukay-ukay may ibang dry goods pa itong nakadisplay doon. Nabanggit nito may balak daw ipagbili ni Mr. Chang ang buong building na siyang kinalungkot ng boses nito. Matagal ko nang sinasabi dito na huminto na ito sa pagtitinda. Sinabi ko rin ako ng bahala, total, may trabaho naman na ako.
Pero umayaw ito kasi may utang pa raw kami sa bangko na dapat bayaran. Ayaw nitong akuhin ko lahat ng bayarin namin. Kaya sige pa rin ito sa pagbibenta. Magpaligaw ka na lang kaya kay Mr. Cheng, Tita Belle. Baka kako hindi niya na maisip. Aray! Pagbibiro ko sa kanya. Sinabayan ko ng tawa pero hindi na ako pinatapos dito sa pagsasalita at kinurot ba naman ako? Alam niyang binibiro ko siya. Just to lighten the mood. Magtigil kang ang bata ka. Umandar na naman yung kabaliwan mo. Nakangisi nitong sabi. Umaga pa lang, hindi na magkamayaw ang mga kasamahan kong empleyado. Paano? Wala raw kasi sa mood si Sir Rocco. Pinagbubulyawan ng mga ibang empleyado sa iba't ibang departamento. Si Miss De Leon. Miss De Leon, natapos mo ba yung mga reports na hinihingi ko? Tanong ni Ma'am Cherry sa akin. Wala din ata ito sa mood. Pero palagi naman ganito ito maldita kung makapagsalita. Hindi lang sa akin pati sa lahat ng mga kasama ko. Yes ma'am. Taas no kong sagot sabay abot sa mga reports ko. Agad din kinuha ito at tumalikod na pabalik sa table niya. Where is Miss Lopez? Dumadagongdong ang boses nito na tahimik kaming lahat. Ngayon kasi ito, namin nakita na galit simula na nag-take over ito. Isang buwan na nakalipas mula nun. Yes? Si Ma'am Cherry halatang nataranta, nabulol eh. Where are those copies? Halatang wala ito sa mood. Diretso tong hiningi agad kay Ma'am Cherry ang kailangan. I need to sort it out first, sir. You could check it easily, she said while blinking her eyes multiple times, obviously flirting. But to your dismay, he ignored her. No, give that to Miss De Leon. Let her sort it to my office. Now. Teka, ba't ako? He glanced at my way and motioning me to get those copies at Miss Lopez's table. At first I hesitate, but when I look at his aura, at the moment it says don't mess out with me. So quickly I followed and took those copies. Namukhaan siguro ako nito. O trip niya lang ipagawa sa akin tong trabaho ni Miss Lopez. The moment I entered his office, I look at the seats in front of this table. 2 seats were placed beside the small table at the center and the other side were the bigger size seat. Binago ni Sir Rocco lahat na nasa loob ng kanyang office. Hindi ganito ang style nito nung unang pasok ko dito. Take a seat. Hindi na ako umimik pa at umupo ako doon sa pang-isahang upuan at agad kong nilapag sa maliit na table ang mga copies na pinapasort nito. Habang ginagawa ko yung trabaho ko, narinig ko nag-ring ang phone niya. Ngunit hindi niya sinagot. Instead, umupo ito sa bigger size na upuan ng harapan ko. Nagangat ako ng tingin dito. Nagmistula itong haring umupo sa kanyang trono. Habang matiim ang mga matang nakatingin sa akin, nagbaba agad ako ng tingin. Paano ako makakapag-concentrate nito? Parang tumatagos na yata sa likod ng ulo ko. Kung makatitig to, nang bigla ito nagsalita. Do you have a boyfriend, Marian? He asked in a cold, serious tone. Even his expression was serious. Hindi agad rumihistro sa utak ang tanong niya. Kaya hindi ako nakasagot kagad at wala akong balak sumagot sa tanong niya. No, sino ba siya? Tanong ng maldita kong utak. Boss mo siya, boss. Kanina lang nagbubulyaw to tapos ngayon patanong pa kung may boyfriend na ba ako. Bakit? Kasali ba sa init ng ulo niya kanina na kailangan niyang malaman na may boyfriend ako? Ang sabihin mo, nahiya ka lang kasi no boyfriend since birth ka. Tapos, hiyaw na maldita kong utak. Sakto naman may kumatok sa pintot na baling ang atensyon nito doon. Matagal pa bago ito sumagot. Come in. Ang sekretary nitong si Kuya Joe M. Sa likod nito nakasunod ang isang babae na may makapal na make-up. Napakaiksi ng suot nitong mini dress na kulay dilaw. Todong smile nito halata nagpe-flirt. Hi baby, I miss you, sabi nito sa matinis na boses. Agad itong lumapit sa boss ko at mangyayakap sana. Why are you here, Janice? He asked in his cold tone instead. You didn't call me na, so that's why I'm here. I miss you baby, sabi nito sa maharap na boses. Bahagya pa itong tumingin sa gawi ko na nakataas ang kilay. Wow ha, akala mo kung sino maganda. May pahawak-hawak pa to sa braso ng boss ko. I'm busy, Janice, can't you see? I'm working my ass here. Now, go leave. He spat in a cold tone. But babe, hindi nito natapos ang sinabi ng tinatawag ng boss ko. Si Kuya Joe M para palabasin itong Janice na agad namang sinunod ni Kuya Joe M. Narinig ko pa itong nagbilin kay Kuya Joe M na wag magpapapasok ng kung sino. Kung walang appointment, sumulyap muna sa gawi ko itong si Janice. Masama ang tingin na para bang ako pa yung may responsibilidad sa pagtaboy sa kanya ng boss ko.
Napatingin ako ngayon sa boss ko. Kita sa mukha nitong frustration. Kanina lang may patanong-tanong pa ito kung may boyfriend ako. Tapos ngayon may babae pala to. Hindi lang siguro isa, dalawa o baka marami tong babae. Hindi na ako magtataka kung marami maghahabol dito. Mayaman, gwapo, higit sa lahat ang yamin nito. Hoy, saan galing yun? Umayos ka. Sir, I'm done sorting this out. Tumayo ako't nilagay ito sa table niya. Hindi ko mabasang expression ito. Walang emosyon tumingin to sa akin. I'll go now, sir. Hindi to sumagot. Maybe it is new way of saying yes. Naisip ko na lang kaya tumalikod na ako't naglakad. Papuntang pinto at hindi ko nabubuksan ng bigla ito magsalita. Next time, I'll ask you that questions. Answer me. Napalunok ako sa sinabi niya. Bakit parang galit ang tono nito? Pumihit ako paharap sa kanya't matapang na sumagot. I don't think answering questions about my personal affair has nothing to do with my job here, sir. Mukhang nabigla ito sa sagot ko. Parang hindi nito inaasahan na ganitong sagot ang marinig niya sa akin. But I saw him smirk about it and look amused with what I've said. But before he could utter another words, I didn't say, "Excuse me, sir." Then I opened the door and go out in his office. Napabuntong hininga ko pagkalabas ko. Rojo's POV. Days passing so fast. I flew from Ireland to Philippines. My life at Ireland is nothing compared here. I miss the heat of the sun hitting my bare tan skin. The weather in here is much better. I miss hanging out with my friends, just like the old days counting girls to bedded with. Although matagal na ako na malagi sa Ireland dahil may negosyo din ng mga magulang ko doon, but I often went back and forth here, so I still can hang out with the dudes. That day, my father called me to take over the business handling here. I accepted it right away. That night in the party, I was talking to one of my men. I heard footsteps behind me, but before I turned my head, I saw a woman enter the washroom. But I caught a glimpse of her. That cough. My attention, so then I stand at the hall. We waited for a second to might get a chance to see her face. Pero hindi siguro ko napansin ito at nabangga siya sa akin. I sniff her scent. I like her smell. Munti ka na itong mawala ng balanse pero maagap itong nakabawi ka agad. So I fake an irritation voice. I called her an idiot. Even I knew it wasn't her fault that she bumped at me in the first place. And I think that would rise in the attitude of her. So she pushed me. But it didn't move me an inch. Kaya bahagya ito napatras. Now she glanced up at me. There I saw it. She has an angelic face, matching with a cute pointed nose, a dark-colored eye, with the long lashes, and the tiny pink lips. She's very beautiful, I see. She's not that tall, I think 5'1", but it suits her. Petite body, figure plus her porcelain complexion, which is my type of a woman. Nang tinawag na ng MC ang pangalan ko para pumunta sa maliit na stage to give my small speech, I saw her face shock. So hindi niya ako kilala? I smiled at the thought. So you're one of my employee. At the office, I asked my secretary to give me the list of name of employees and sent to me right away. There, I saw her resume, Marian De Leon, 22, top 3 in bar exam. I was amazed, so you're in the accounting department, huh? Then I called her HD Miss Lopez to send me the daily reports and tell Miss De Leon to bring it up to my office. I caught her eye. So you're checking me. But then, when I spoke, may takot sa mga mata nito. Huh, you scared? I don't know what happened to me right now. I'm not like this to other women I batted before. But this girl has something that I couldn't name. Lumapit ako sa kanya pero humakbang ito paatras. She really afraid of me. Akma ako lalapit na sakto namang dumating ang gago kong kaibigan. Shithole man now. That dude at nakipag-shake hands pang gago. I saw her smile when she took Holman's hand, even if just a handshakes. I felt jealous, cause I know this dude better. Then I abruptly cut his conversation with her. She's mine, dude. Back off. Yes, I will make her mind ended. That the same day I decided to went home. Late I take my time inside my office. At exactly 7:30, I note at the parking lot. There I saw her again with a guy. I don't know what his name, but he's one of my employee. Then again, jealous started consuming me. Know what happened to me? I know the guy already offered her a lift, but I think he lost his key.
So then I abruptly grabbed the opportunity to offer a ride. She hesitated, declined my offer. I don't take no, of course, so I insist. She's quiet at the whole time. I asked her address. Even I knew already where it is. I saw it in her resume. She's aloof. I can sense it. I should take it slow. I need to go easy first to her this time. I want her. Dapat nakita ko siya palagi dito sa loob ng office ko. Kailangan mag-isip ako ng iba't ibang paraan kaya itong ginawa ko ngayon. I let her do the job of Miss Lopez inside my office because I was frustrated. Maraming trabahong naiwan si Dad kaya gusto ko siyang makita. I might look kinda crazy but who cares? Gusto ko siyang makita because looking at her face make me calm. But I noticed again she's very aloof. Bakit parang hindi yata tumatalab ang karisma ko sa kanya? She's different. Maybe because I'm just used of being pleased of every woman. I can't stop myself asking her if she has a boyfriend. I'm serious. Yes, I am. But she didn't answer me and that makes me mad. Nabigla ko siguro to. Then I warned her. Next time, I'll ask you that question. Answer me. Pero hindi ko in-expect ang sinagot niya sa akin. Pero mas lalo ako na-challenge. Okay, I'll go slow and easy for the last time. Then I smirk of the thought forming in my head right now. I called one of my men to background check her. You're fisty my demon of a brain said. Marian's POV. The following day my boss kept on bossing me around. Of such things related with my job and some other things that are out of my concern as an accountant, so it pressured me a little. He is so dominant, he even assigned me one time to be secretary for the whole week because he said Kuya Joe and his secretary is attending seminar in Cebu that it takes 1 week. I don't know a thing about being secretary because I am an accountant, but he insists it. He asked Ma'am Cherry about me making his secretary for a week and she agreed. I don't know what comes into his mind that he chose me among others instead, who works here for years. He told me that he will just make my job easy. Yes, I quit do things but still I feel pressured. Dumagdag pa tong si Agnes at Dexter. Panay ang panunukso nitong dalawa sa akin nung nasa loob kami ng cafe ng company. Naiirita na ako minsan. Sana all, nagsusort ng report sa office ni Sir, si Agnes. Sana all, maranasan maging secretary for the whole week. Panunukso din ni Dexter. May kabuntot pang tili. Alam mo, Day, bagay kayo. Maganda ka, maputi. Sa Sir Rocco, gwapo't malaki ang katawan. O diba blend together? Perfect! Segunda pa nito. Hay, panay ang saway ko sa dalawa. Namumula na nga ako. Minsan sa inis sa kanila pero parang mga teenager na kinilig ang mga to. Ayaw tumigil sa panunukso. Nahihiya na talaga ako at baka kung anong iniisip ng ibang empleyado sa akin. Nakaupo lang ako ngayon, walang masyadong ginagawa. May meeting kasi ang mga boss ko sa labas kasamang mga kaibigan niya. Isa lang ang kilala ko sa mga kaibigan nito, yung nagpakilala sa akin si Aljur. He also ran a business in a chain of hotels, I think. Nang makabalik na ito sa loob na opisina, sinabi nito sa akin na ayaw nito magpaistorbo dahil may gagawin daw ito at tumangon naman ako. Mamaya pa namang hapon ang sunod na meeting nito. Ngunit dumaan ng 5 minuto, biglang nag-text sa akin yung tindera ng tita ko. Ate Marian, si Aling Belinda po. Tumaas ang presyon. Ayaw magpadala sa ospital. Nandito kami sa pwesto. Bigla akong kinabahan. Gusto ko makita ang tita ko. Sasaglit lang ako doon sa pwesto niya. Kaya kinatok kong opisina ng boss ko. I have no choice. Bahala na kung magalit to. Kailangan ko talagang tingnan sa dali ang tita ko. Sir Rocco, tawag ko sa unang katok. Hinintay ko sandaling response nito. What is it? He responded in his unusual cold tone. Pagkapasok ko, he's busy typing something on the laptop. Sir, sorry to disturb you. Magpapaalam lang po sana ako saglit. May emergency lang po. Pero babalik po ko kaagad. Umakto pa ako nag-promise habang nakataas ang kanang kamay ko. Tumitigto muna sa akin na para bang binabasa nito kung nagsasabi ba ako ng totoo. Parang nabunutan ako ng tinik nang tumango ito. Okay. Thank you, sir. At tumalikod ako agad. Mabilis pa sa 4:00. Nakarating ako kaagad sa tiyangge ni tita. Tita, what happened? Tanong ko sa labis na pag-aalala. Hinawakan ko kaagad ang kamay nito. Nakaupo lang ito sa loob ng tiyangge na may maliit itong lames at 2 pang isahang upuan. Pero si Meme na agad ang nasalita. Pumunta kasi kanina dito si Mr. Chang ate at mga tauhan niya. Sinabi nitong hanggang katapusan na lang daw lahat na nakarenta dito.
Ibinibenta na raw kasi nitong buong building ate, paliwanag ni Meme. Pinakausapan pa nila si Aling Belinda at mga kasamahan ding nakarenta dito sa Mr. Cheng. Huwag nang ipagbili tong building pero hindi na yata magbabago ang desisyon ng Inchik ate. Kaya yun, nagkagulo, nagsigawan ng mga nakarenta naming mga kasama dito. Kaya na-stress si Aling Belinda at tumaas ang presyon. Dagdag na paliwanag ni Meme. Pero hindi yan ang concern ko ngayon, kay tita ako bumaling. Matamlay ang mga mata nito ngunit pilit pa rin ngumiti sa akin para hindi ako mag-alala. Sinabi ko na dalhin siya sa ospital para matingnan pero umiling ito. Uminom na daw siya ng gamot at magsasara na lang daw ito ng maaga para doon na sabay ito magpahinga. At sumang-ayon na lang ako. Hindi na sana ako babalik sa trabaho pero naalala ko nag-promise ako sa boss ko. Hindi pala umakto lang pala yung kamay ko. Pero mas pinili kong bumalik, siniguro ko munang maayos ng kalagayan ng tita ko. Nang makabalik na ako, pumunta muna ako sa table ko at kinuha yung notepad at tininan ko ang schedule ng boss ko. May meeting to ngayon, 2 p.m. Napatingin ako sa relong pambisig, 1:40. Nagmamadali akong tinungong office nito pero sabi nito kanina ayaw nitong paistorbo. Ngunit nakita kong bahagyang nakaawang ang pinto ng office nito. Kaya lumapit ako doon para sana sabihin may meeting to mamaya. Ngunit pagkatapat ko sa pinto narinig ko may parang umuungol. Hala, ano yun? Teka, parang boses ng babae. Napahinto ako saglit. Ano nangyayari sa loob? Atras na sana ako pabalik pero biglang may tumilit umuungol na malakas na ikinagulat ko't nabitawan kong notepad. Pati ang ballpen na dala ko. Ayun, tuluyang bumukas ang pinto dahil nataranta ko. Yumukod at pinulot ang notepad at ang ballpen na bahagyang gumulong sa sahig papasok. Pagkaangat ko ng mukha, itong eksena nakita ko. Ang boss ko, nakatayot nakabaon ng mukha sa leeg ng babaeng nakaupo sa ibabaw ng mesa niya. Nakaangat ang laylayan ng damit nito pati ang manipis na strap, bahagyang nakalaylay sa balikat nito. Nagpang-abot ang tingin namin ng boss ko, kaya ayun, biglang natapos ang little show nila. Agad akong tumayo ng maayos at bahagyang nakayuko kasi pulang-pula panigurado ngayon ang mukha ko. I heard him clear his throat before he said, "You can leave, Nisha." I hear the girl protest but then she followed and leave. While she walked her way out, she glanced to me and glared. Nabitin siguro to. Yes, Miss De Leon. Untag ng boss ko sa akin. Kaya nagangat ako ng tingin dito. Namumula pa ako panigurado. I just want to inform you sir that you have a meeting at 2. Aalsa sana ako na magsalita ulit to. You didn't knock? Why? Bahagi ako nakatagilid. Kaya napatutup ako sa noo habang nakapikit ng maalala ko hindi nga pala ako kumatok. Parati kasi akong kumakatok muna bago pumasok. Yun kasi ang rule nito pero kanina may good news. I'm sorry sir, nagulat po kasi ako at biglang may tumilit umungol ng malakas. Narinig ko mahina itong natawa sa sinabi ko. Kaya napalingon ako dito. Naglakad ito papalapit sa akin. Bahagya pa nakabukas ang unang 3 botones ng suot nitong inner white polo shirt. Medyo nagulo pang buhok nito pero ang gwapo pa rin ito. Don't do it again, Marian. Sad ni Rocco sa mahinang boses. Naguguluhan na tumitig ako sa gwapo mukha niya. Masyadong malapit ito sa akin kaya tumamang mabangong hininga niya sa mukha ko. "'Cause I'm not satisfied yet," he said with a smirk. I got the lump of my throat as I now understand of what he was saying. I nodded and leave his office. "Kahiya ka, Marian?" Sabi ayaw pa disturbo. At saka asa na ba yung wag magpapapasok ng walang appointment? So may exception pag may benefits, ganun? Selos yarn? Like mo kasi. Shut up. Crush siguro pwede. Hindi yun pumapatol sa beauty ko. Ay, hurt yarn? Shut up. Ba't ba ako nagkakaganito? Nasabi ni Marian sa sarili. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.